Our training is what we call the EON or Era of N-Word. Marami nagtatanong, sir, bakit po may Era of N-Word training pa? Is that the same with NDO? Is that the same with NBO? No, it's not. Isang araw nga, may nagsabi sa akin, may lumapit sa akin, sabi niya, bro, sayang, hindi na naman kami makakatid ng EON training mo. Kasi nasabay sa training ng grupo namin. Di ba may slide ba yan? Sabi ko, meron pero 8 pages lang. Tapos sa 8 pages na yun, puro ano lang yun, puro yung topic lang. Sabi niya, di ba okay na yan, kaya ko nang pahabain yan. Sabi ko, bro, hindi mo kaya pahabain yun. Bakit? Kasi Era of N-Word nga eh. Hindi mo pwedeng gamitin yung old stock knowledge mo pambagsak sa training na to. Kasi ngayon pa nga lang to eh. Ngayon pa nga lang may N-Word. Noong time na nag-network ako before, wala namang N-Word eh. Agree? Yes. Noong time na nag-network ako dati, wala namang Era of N-Word. Iba ba yung era ng unang panahon? For your information, guys, networking in the Philippines started more than a few decades ago. Around 1980s, may network marketing na po sa Philippines. Are you aware of that? Tama? 1980s pa lang meron ng network marketing sa Philippines. Hindi nga lang kasing popular noon kesa ngayon for obvious reasons. 1980s, most likely, yung mga companies na nag-start dito, nag-start sila sa compensation plan na ladder o this what they call the multi-level program. Yung hagdan-hagdan yung points. If you're aware, sa compensation plan natin ngayon, ito yung suble, ito yung sobra. Aware kayo doon? Di ba meron tayong binary, yung left and right? Tapos meron tayo yung hagdan. Yung hagdan, yun yung parang extra income na lang natin dahil mas malaki yung compensation natin sa binary. Agree? Sa mga chumitsay ka rito, na nakaka-relate kayo? Okay. Noong unang panahon, yung hagdan na yun, yung supply, tawag ko doon supply lang eh. Extra income lang yun eh. Yun yung main income ng networking before. And the difference is, may quota. Kailangan mo muna bumenta ng mga worth 2 packages, 3 packages personal for your personal maintenance bago ka maka-overrides. So kung overrides mo ngayon, 5,000, 10,000 pesos, mas mahal pa yung quota mo kesa doon sa overrides mo. Hindi yung ibig sabihin? Yes. But of course, through the years, by the way, baka meron pang bago yan. Of course, through the years, nag-i-innovate yan. Nagbabago. Like in any other industry, ang network marketing nag-a-adapt siya sa changes. Nag-a-adapt siya sa bago nag-i-innovate siya, mas gumaganda siya. Tama? Now, what is EON all about? EON is all about, or I would say, Era of N-Word is all about the proper and systematic way of doing business, the N-Word style. Kasi there are a lot of ways for you to formulate your result. Do you agree? Kapag ganito eh, may nagtanong nga sa akin, sabi niya, at tanong sa akin ito, sir, ano po bang formula for success? That is a very deep question. Agree? Commonly, palagi tinatanong, ano po bang formula for success? Ito lang naman ang sagot ko eh. It depends on your product. What product, sir? Simple lang. Di ba sa formula, when you say formula, meron yung multipliers, meron yung factors, di ba? Factors, and meron siyang product. Ang tanong ko lang naman, what is your product? Ano ba yun? Ano ba yung goal mo? When you say 100, ang factors mo dyan, pwede 25 times 4. Tama? Pwede 10 times 10. Pwede 1 times 100. Tama? Do you agree? Yes. Pwede 2 times 50. Tama po? Pwede 8 times 12.5. Pwede 16 times 6.75. 725. Bottom line, pag kinumpute mo yun, 100 yung total. Bottom line, maraming paraan para ma-hit mo yung common na goal. Iba-ibang klase yun. But, sa dami ng klase na yan, si N-Word, meron siyang era na kung saan dito natin kukunin kung paano siya dapat na makuha. Why? Sabi nga sa akin noong unang panahon, there are 3 types of commitment. I'll try, I'll do my best, and I'll do whatever it takes. Yung 3 kinds of commitment na yan, mula ng 1980s hanggang ngayon, dinuturo siya. Question, mali po ba yun? No. Hindi siya mali. Nagkataon lang sa panahon ngayon, may mas tama doon. Ano yun? For me, doing whatever it takes is not enough. Doing whatever right it takes should be the only commitment na meron tayo. Because when you say doing whatever it takes, lahat talaga gagawin mo, umasenso ka lang. Nandun na yung magbabayad ka ngayon, maglalagay ka sa media para sirain ibang company. Nandun ngayon yung maglalagay ka ngayon sa ibang pulis para magreklamo.
Di ba? Para pa-NBI, maglalagay ka ngayon sa newspapers para magkaroon ka ng bad publicity sa ibang company. So, yun yung sinasabing do whatever it takes. Nandoon yung magbabayad ka ng isang tao para i-set up, i-frame up yung isang tao. Nagigets mo ba ibig sabihin? Yes. Yun yung do whatever it takes. Question, makatarungan po ba na magtatagumpay ka sa pamamaraang ganoon? Ako parang hindi ko masikmura, nagigising ako sa isang umaga, makikita ko lahat ng pinaghirapan ko, tapos gano'n ang ginawa. Parang huwag na lang. Well, ako po yun, hindi naman lahat gano'n. Tama? Well, ngayon, na nandito tayo ngayon sa pwesto, ako masasabi ko, buti na lang, nandito tayo sa pwesto, kaya natin i-impose that we should do whatever right it takes. Yun yung bago. Now, bottom line, nandito tayo sa point na ito yung keyword dyan eh. Ito yung keyword dyan. Breaking the old habits. Yan ang kailangan natin gawin ngayon. We need to break the old habits. Maraming mga tao na, siyempre po, hindi naman nabago networking sa atin. Marami kayong makakausap, nag-network na before, do you agree? Yes. Or, problema mo dyan, kung di nag-network, naka-attend or nag-invite, or may kakilalang ganon. May kakilala siya naka-attend, or meron siya kilalang na-invite. Mayroong mga old habits yan. Isa na nga sa mga old habits, yung binanggit ko kanina, yung kinds of commitment na yon. Do you agree? Sir, question, is it really important pa na i-break pa yung old habits and tested and proven na yung sistema na yon? Kailangan pa ba natin baguhin? Yes. Kasi nagpabago po yung panahon. I used to remember, before po, may training na tinuro sa akin. Nagbabago ang panahon at merong innovation. Sabi, if you stop innovating, you will lose the competition. Totoo naman yun, di ba? Sabi pa nga, ito pa nga example na ginamit eh. Nabubuhay sila nung panahon na yung Apple kumbaga, yung Apple daw hindi naman sanas ngayon. Yung Windows, bintana lang daw. Doon sila nabubuhay sa panahon na yun. Na yung mouse, daga lang. Tama? Noong time na yun, yun pa yung mga example. But today, yung mouse nga, hindi na nga rin yung mouse ng laptop o ng computer dahil wala na rin computers ngayon eh. We all use smartphones. Agree? Yes. Ang bata, hindi na nila alam ang mouse. Ang alam nila, iPad. Ang alam nila ngayon, iPhone. Tama? Ang alam nila, Android or tablet. There's no mouse. Ganun na katagal, ganun na kalayo yung generations ngayon. Before, pinapaliwanag pa na, sabi nga, nabubuhay sila sa panahon na yung BlackBerry, prutas lang. Even today, yung BlackBerry, hindi na alam ng tao na cellphone pala siya o nag-gadget pala siya. Tama? Kumbaga talagang nag-i-innovate na. So, bottom line, kailangan natin umadapt, kailangan natin sumabay. Now, kung first time mo na mag-network, maswerte ka. Because wala kang masyadong bad habits na kailangan i-break. Ang problema mo ganito. Since bago ka lang at wala kang masyadong knowledge, pag nag-approach ka ngayon ng prospect mo na may alam sa ganyan, mas marunong pa siya sa'yo. Yes. Tama? Minsan mahirap yung gano'n eh. Mas marunong pa yung prospect mo kaysa sa'yo. Ako po personally, nabiktima ako ng ganyan dati. The first time ko mag-network, more than 9 years ago, may invite ako. Ang sagot niya sa akin, baka naman makamada yan. Tinext ko ngayon si Pres, noong time na hindi pa siya presidente. Sabi ko, ano po yung kamada? Kasi because of that term, hindi ko na natuloy yung presentation. Kasi pinanatang agad ako baka makamada yan. Sabi ko, ano po yung kamada? Tapos tinuruan ako ng kausap ko. Ay kasi pag ganito malulugi yung company. Sabi ko, ganun ba? Hindi pala long term to. Ako mismo, kung baga ng time na yun, sa paparaan ko, paano pinaliwanag sa akin ng kausap ko, napaniwala ako ngayon. Kasi ang galing eh. Talaga may computation pa sa may calculator pa siyang gamit eh. Tinext ko ngayon, ano yung kamada na yan? Only to find out, it's not applicable anymore. Sabi sa akin, para alam niyo na rin sasagot ninyo kung sakali, ang kamada nangyayari sa dalawang paraan lang. Una, kapag hindi kinompute o pinag-isipan ng mabuti yung negosyo. Pricing, costing, compensation plan. Pag walang ganon, talagang pwedeng makamata yun, pwedeng malugi yung company, pwede mag-overpay yung company. That's the term kasi, baka mag-overpay na yung company, masyadong malaki yung kikitain ng mga distributors. Yun yung term ng kamada. So kung di mo talaga pag-iisipan na mabuti, yung compensation plan,
yung company mo, pricing, costing, compensation plan, expenses and everything, pwede talaga mag-overpay yun. Or second, ito lang yung pangalawang reason. Niloloko ka lang ng mga may-ari ng kumpanya, hindi talaga sila malulugi. Clear tayo doon? Yes. Hindi talaga sila malulugi. Naku, kailangan natin i-apply ito. Kapag di natin ginawa ito, by August, sarado na tayo. Something like that. Having that said, pag tinanong ngayon, yung N-word ba makakamada? Alam mo na yung sagot. Of course not. Bakit? Simple lang. Kakagawa lang ito eh. Di syempre, bago natin ginawa ito, kinumpute po na namin yun. May tinatawag kasing computer eh. Na ipindutin mo lang yung mga number, alam mo na yung sagot. Noong unang panahon kasi calculator lang. Eh yung calculator, limited lang yung numero pwede mong i-type doon, di ba? Solar power nga lang yun eh. Walang battery pa minsan, di ba? Eh may computer ngayon, kahit na 1,000 digits kaya mong putin. Nagigets po yung point? Yes. So, sa panahon ngayon, the only reason kung meron mo makakamada na bagong company ay niloloko ka lang ng may-ari, hindi talaga nakakamada yun. Di ba na po ba? Okay. Anyway, so much for that. We need to break the old habits. Most likely, kapag may bago ngayon, may experience kayo, may mga makakausap kayo, ay nako, networking, alam ko na yan, yan yung recruit. Yan yung kung sino nasa taas, yun lang yung mayaman, yung nasa mabait, yan yung yaman. Ay nako, pera lang yan, pinagkakakitaan ng tayo niyan, overprice yung produkto niyan, etc. Ang dami. You cannot blame those people. Bakit? Una, wala pa talaga proper education ng network marketing sa Philippines. Unlike in other countries, especially in US, tinuturo pa talaga yun, it is a course in America. Talagang kasama yung sa curriculum ng college. Pwede ka pa mag-masters eh. Dito wala pa. Hindi pa ganun matibay. Hindi pa. So, you can blame people if they are uneducated about network marketing. So, wag mo silang awayin. Maliwanag po ba yun? Baka mamaya, kasi ito last time, naalala ko, nagbabaka yung sa networking, bahala ka, matay kang dukha. Diba ganun? Talaga nag-aaway na sila eh. Wag mo silang awayin. Wag mo silang awayin. Two rules about that. Do not attack, do not argue. Diba? But, third rule, educate. Yan ang pinaka-importante. Now, para maging mabilis na lang, simple lang naman po yan eh. From 1980s to 1990s to year 2000 to year 2010, up until now, 2016, magpa 5 decades na po networking sa Philippines. Agree? Marami ng pagbabago dyan. Sa panahon ngayon, especially in N-word, guys, kung meron pa rito taga-ibang company o galing sa ibang company, please, wala na pong babati ng good morning sa gabi. Okay lang po ba sa inyo? Yes. Pag sinabi pong good morning, umaga kasi yun. Pag sinabi good evening, gabi kasi yun. Paliwanag po ba? Yung pa tatawa, yes. Oo, sa iba ganun eh. Oo. Punta ka ng gabi, good morning. Eh bakit po good morning? Eh kasi ganito yan. Morning is sign of a new hope. It is a chance to do a better beginning today than yesterday. Diba? Papaliwanag pa, ang umaga ay bagong pag-asa, parang sinag ng araw. Basta, bottom line, nagsayang ka ng oras. Eh kung binati mo na lang good evening, di tapos na kagad yun, tapos na kagad ang mag-uusapan. Diba, good morning pa lang, dami na kagad. Pero, diba, gano'n? Naalala ko before, may prospect ako eh, umaten 7:30. Eh, negative yun eh. Pag upo niya ngayon, bumati yung speaker, good morning, tumayo. O, kita mo na, simula pa lang, nagsisinungaling na agad. Hindi, sinungaling yan eh. Good morning, gabi na, ano ba? Bulag ba yan? You cannot help it. Kung lalo na yung kausap mo, negative talaga siya. Diba? Kung maghahanap lang yun ng butas para tumigil, biro mo, tulad ngayon, isipin nyo guys, kung walang good morning sa gabi, kanina pa ako nakapag-move on sa topic ko. Tama, hindi ko na sana binabasag yung paniniwala na yun. Can you just imagine how many thousands of minutes ang nasayang sa loob ng napakatagal na panahon dahil sa kakapaliwanag, bakit kailangan good morning kapag gabi? Tama po? Yun. So bottom line, greet, good morning pag umaga, evening pag gabi. Kahit gabi naman may bagong opportunity. Hindi naman kailangan umaga. By the way, hindi rin totoo yung kasabihan na kapag natalsikan ka ng laway ng speaker, ikaw muna yayaman. Di ba lang tayo doon? Clear. Last time, may humatak pa sa akin, nilistulit sa ako.
gusto lang talaga yumaman. Sabi ko, pare naman. Diba? Sabi niya, hindi niya, sir, gusto ko lang talaga umasenso. Hindi totoo yan. Sana kung babae, lalaki yung sa akin. Straight, straight. Laki ng katawan. Hindi, sir, gusto ko lang talaga umasenso para sa pangarap. Hindi po totoo yun. Ako sino yung unang matalsikan. Yun ang unang yaman. Kasi minsan, picture, selfie ko. Kapag hindi ka, kung sino nasa picture, yun ang unang yaman. May ganun pa eh. Naging parang ano na siya. Naging parang kasabihan na lang na, ewan ko kung ano tawag doon. Naging norm na eh. Na, kung sino yung ganito, yun ang unang yayaman. Kung sino yung unang dumating, yun ang unang yayaman. Kung sino yung papalakpak ng malakas, yun ang yayaman. Paano yung walang kamay, hindi yayaman yun. Paano yung pilay? Tama? I used to remember pa na nakaraan. May nagtanong sa akin noon eh, sabi niya, sir, buti dito hindi uso yung ano, no? Yung pinapataas yung kamay kung sino gusto yumaman. Sabi ko, oo nga naman. Napaka-nonsense na question nun. Yung tanong na sino gusto yumaman, napaka-nonsense nun. Bakit? Ano bang sagot? Siyempre oo. So ba't ka pa magtatanong na alam mo naman ang sagot? Magtaka pag sumagot ng hindi. Ako, ayoko yumaman, sawa na ako. Sa dami ng pera ko, hindi ko lang gusto maisip paano ko ubusin. Kasi yan na ako walang tissue, pera ginamit ko eh. Pag nakamit ka ng gano'n, taog ka. Tama? Makamit ka ng gano'n, taog ka. Paano papasalihin nyo? Eh, gusto maghirap. Diba? Kung buhay ko, yaman ko, gusto ko makatikin ng hirap. Nag-gets nyo yung point? So bakit mo tatanungin sino gusto yumaman? It is a nonsense question. It is an insult to the intellect of that person. Di ba? Natural. Kaya nga siya nandito. Dahil interesado siya mag-negosyo. Gusto niyo mga, hindi, sakto lang. Ayoko yumaman. Sakto lang. Wala naman pong ganun. Naintindihan ibig sabihin? Wala naman ganun. Meron pa yung sobrang banat para matindi. Sino gusto yumaman? Taas yung kamay. Eh, may dito masa kamay. Nakikita po kayo ni Lord. Kung ang pagtaasan ng kamay, hindi mo ka magawa. Pagyaman pa kaya. Huwag kayong mag-alala. Narinig ko bumulong si Lord. Sabi niya, bibigyan niya kayo ng pangalawang pagkakataon. Hindi naman naging propeta pa. Narinig si Lord. May direct access. Sa dami ng topic na pwedeng pag-usapan, para sumagot si Lord, sa dami ng tanong na importante, yun ba yung sinagot ni Lord na tanong? Di ba? Naintindihan niya ibig sabihin, kalokohan. Bottom line, kalokohan. Kumbaga, you're starting your business with kalokohan. So bottom line, isipin niya negosyo mo, kalokohan lang din yun. Or, wala lang, para lang kayo naglolokohan. Nagigets po yung point. Alam nyo, yung iba natatawa lang na yung mga bago lang network eh. Ganun po talaga, wala tayong choice. Yung bago nag-network, palibasan din na experience. So natatawa sila sa pinagsasabi ko. Kaya kayo mag-alala ko rin, natatawa lang ako kasi ginagawa ko rin dati yun. Kasi nung dati, syempre, sabi nga naman, yes, upline. Tama? Kung ano yung sabihin ni upline, sundin mo. Malay mo ba na yung upline mo pala na una lang sumali sila isang araw, upline na siya. So lahat niya na sinabi niya, sinunod mo. Tama po? Eh problema, mas marami kang inatin ng training kaysa sa kanya. Mas marami kang inatin ng tawag dito, brainstorming activities kaysa sa kanya. Yes, upline pa rin ba? Yes. Hindi na pwede. Bakit? Eh sa 10 training, 10 times ka umatin siya, once lang, ito yes, upline pa rin. Not efficient. I do not believe in the yes, upline attitude, but I believe in mentoring. You need to have your own mentors. Kung sa tingin mo na yung upline mo, kulang pa sa knowledge dahil sabay lang kayo sumali, 1 week lang magitan, tapos hindi pa active, punta ka doon sa pinaka-grand upline ninyo. And yung upline nyo, yung grand upline ninyo, that person will validate kung dapat kang makinig doon sa upline mo na direkta. Kasi yung grand upline mo, siya nakakaalam kung ano alam ninyo lahat eh. Regarding network, kasi siya nakakita ng attendance. Tama? So, kasabihin ng grand upline mo na makinig ka, dyan sa direct upline mo, makinig ka. Pero kung wala sa sinabing gano'n, makinig ka doon sa grand upline mo. Nagiging sa ibig sabihin. For me, yes, upline is not enough. You should have your own mentor. Makinig ka. Maliwanag mo ba yun? Yes. Ganun lang. Anyway, ang problema ganito eh, tulad niyan. Di ba, syempre, stop eh. Ang tawag ganito sa US is, what I'm doing right now, especially kapag di-sizzle, ang tawag is power talk.
Yung pa may sizzles, kinakwento yung success story, yung social evidence, power talking ang tawag doon eh. Kaya nga nauso sa atin yung salitang power. Tama? Well, sino ba naman ako para kontrahin yun? For the past 4 decades, the word power is commonly used by network marketers. Parang ano yun, kumbaga sa meme yun, kapag narinig mo na sa likod mo, may bababa. Pag may nagbababa sa likod mo, kahit hindi mo alam, pag tingin mo, alam mo, minion yun, di ba? Sa networking, ganun din. Kapag naglalakad ka, bigla may nagsalita na power talaga, pag linod mo, kahit hindi mo pa nakikita, alam mo, networker ka agad yun, tama? Kasi sa sales, ang insurance agent, ang car agent, ang real estate broker, hindi naman pumapower yan eh. Tama po? Pero ang palisal ng power, alam mo na kagawin, power. O, alam mo na yun. Ito problema. Bakit? Ito lang yung wild question dun eh. Point of realization. Sulat ko. Magkano ba yan, sir? Okay. Tama mo yan. Point of realization. Ito question. Bakit kailangan na yung prospect mo ang makikisama sa iyo? Naalala ko before, pag may prospect, papaupuin, di ba? Tama po? Tapos, pag lalapit yung speaker, papapalapakin yan. O kailangan, sumunod ka. Pag inito yung speaker, hindi kasi yan papasok na hindi pinapalakpakan ng malakas. Pero mo, hindi pa mayaman, laki na kagad ng ulo. Pag hindi pinapalakpakan, ayaw pumasok. Anyway, kasi guys, yung mga prospect mo, pwede niya i-take ng literal yun. Kasi, di ba, inihinto pa ng speaker yan. Ito pong tatawagin kong taong to, napaka-special po talaga ito. Kailangan pag tinawag ko natin, i-welcome po natin na matindi. Isang palakpak, isang padyak, isang hiyaw. Ahu! Boom! Isang milyon! Papapam! Ano yung joke? Popcorn! Anong koleksyon ng popcorn sa pagyaman? Sige nga. Bottom line, there are a lot of words na nasasayang, na nasasabi na wala namang kinalaman sa dapat. Eto pa. Siyempre, yung bago, may hiya siya. Tama po? Papalakpak siya. Di ba gano'n? Papadyak. Pag nahuli pa ng palakpak yun, mapapahiya pa yun. Tama? Baka hindi na mag-join yun, napahiya eh. But nevertheless, guys, natanong ko sarili ko eh. Ano bang koneksyon ng pagpalakpak, padyak at hiyaw sa pagyaman? Ewan ba talaga? Of course, pag tinanong yung speaker, ang ganda ng paliwanag niya. Tama? May mindset yun eh. Kasi clapping is a positive thing. And when you do positive things, you attract positive atmosphere. You create, di ba? Maayos eh. Kaya lang, lusutan, hindi ko naman nakita pumapalakpak kahit kailan eh. Endresi, Gokong Wei, Sobel, parang wala ko nakita bilyonaryo pumapalakpak. Kung may pumapalakpak man, yung normal na palakpak, yung palakpak ng normal na tao, di ba? Ba ganun ba? Kumbaga, makikita mo na lang, kapag talaga mayaman, iba yung palakpak nun, palakpak ng ganito. Di ba ganun? Pag mahirap, ganun. Pag may kaya, ganyan. Ganyan, pag may kaya. Pag mayaman talaga, slow clap lang yun. Tama po? Pero wala ko nakita pumapalakpak na ganun. Ang gulo eh. So isip ko, nakabaliw. Tayo okay lang, guys. Tayo okay lang siguro yun. Pero, can you just imagine, may mga bagong pay-in lang. Yung bagong join lang, kakasal nila kanina, kakasal nila kahapon, umati ng training. Pumapalakpak, pumapadyak. Kung tinake niya ng positive yun, di panalo tayo, di ba? Ito problema niya. Ito problema natin. Pag uwi niya ngayon, bit niya na yun. Nanonood ng basketball, nakashoot si Steph Curry. Pumapadyak. Mabibit niya na yun eh. Tapos mabati niya ng good morning yung mga kilala niya. Tapos yung mga kilala niya, tatanong niya sa bakit good morning. Tapos siya kayo papaliwanag niya bakit good morning. Hindi naman nakabenta. Kasi by the time na makatapos siya paliwanag yung good morning, nakaalis na yung tao. Kung binati mo, bro, good afternoon, nga pala, eto yung N-word.
Di ba? Yung 5 minutes mo na papapaliwanag ng good morning, paliwanag mo na lang bakit N-word. Tama? Pinagamit mo pa yung oras mo. Sayang eh. So bottom line, this is the magical question nga, uulitin ko. Bakit ba kailangan na yung prospect yung makikisama sa atin? Ba't hindi na lang tayo yung makisama sa kanya? Tama? Pagpalakpakin mo ng alam ng palakpak. Kung gusto mo sumigaw, kung gusto niya sumigaw, di ba sigawin mo, yung paiyawin mo, pero kung ano yung palakpak niya, yun ang palakpak talaga. Kung ano yung gusto niyang sabihin, bakit, di ganun dapat. Kasi, kung talagang excited ka, yung grabe, ay ako, okay lang yun, grabe talaga. Lahat ng salita mo may grabe, okay lang, kung talagang excited ka. Pero yung power talaga, ano yung sabihin nun? Kapangyarihan talaga eh. Energy talaga. Ito, power na power. Ano yun? Ano, kapangyarihan na kapangyarihan? O energy na energy? Ba't di mo na sabihin, ang lakas talaga eh? Pwede pa. Ako, use that word. Grabe, lakas. Kasi yung grabe, power, di ba? May nakita ka, dami package. Lakas! Make sense. May prospect ka, maintindihan pa niya. Lakas nga, lakas ng benta. Ako, pwede yun. Pero yung power. Ano mo pala yung tema? Tama ka kayo. Okay din, guys. Okay naman yun. Kaya lang, iba na panahon niya yun. Educated people are already on top of our market. Kumbaga, yung talagang elite, yung mga may pinag-aralan, yung talagang lahat kasi. So hindi po pwedeng yung barkadahan lang, yun lang kasali, hindi po pwede. Lahat kasi na nakikinig na, even foreigners nakikinig na sa atin. Ito lang yan, may nag-PM sa'yo, o may tumawag sa'yo, interested mag-join, willing to capitalize, to put up a capital of 500,000 pesos. Foreigner. Binati mo ng good morning tapos evening. O paano mo papaliwanag sa kanya? I-Englishin mo pa yun, dito pang damo mo na yung ilong mo. Di ba? Tama po? Yes. Anyway, to cut the long story short, bottom line, iwasan natin makipagtalo, lalo sa mga bagay na hindi naman importante. Yun ang sinasabi ko lang doon. To cut the long story short, N-word is all about simplifying with making the most efficient way of doing business. Yun ang era ng N-word eh. Efficient, no hype, walang bola, no white lies. Even white, it is a lie. Make it simple, but make it efficient. Yun ang negosyo natin. So what we will do simply lang. Guys, I will write down yung difference ng traditional or ng old school era versus N-word era. Are you with me? Yes. I'm not saying na mali sila. What I'm saying, malakas tayo. Yes. Okay? Tama naman sila eh. Wala namang problema doon. Effective talaga yon. Ang tanong ko lang naman sa kanila, no first 4 months pa nila, naka-half billion sales sila. Yes. If the answer is yes, edi let's agree to disagree. Tama kami. But if the answer is no, makinig ka. Otherwise, iwan ka. Hindi yung ibig sabihin doon? Effective yun. Lahat ng pinagig ko sa inyo, good morning, kahit evening, effective yan. Power, effective yan. Effective yan. It's like cellphone. If you're using 3310 right now, may naka-3310 ba dito? If you are using 3310 right now, pustahan tayo, full battery ka pa rin. Tama? Sa lahat sa amin, pag sama-sama yung battery namin, ubus na sa'yo, may battery ka pa. Tama ba? But, the question is that efficient? Nakakatawa, nakaka-text, may calculator, may snake. Even entertainment, may gano'n, di ba? Okay. May emoji rin sila. Kompleto pa. But the question is, can you surf? Can you send photos? Can you put attachments? Can you check your email? Yun ang difference. Era noon sa ka-era ngayon. Effective yun. Gumagana yun. Nakakabenta yun. Marami rin yumaman doon. They have created a lot of millionaires. But never in their lives na mag-create ng super millionaire. Meaning kumita ng 100, 200 million talaga. Bottom line, hindi lang naman yan eh. Maayos na takbo na industriya.
Maayos lang. It is not officially regulated until meron isang mga pangyayari grupo na kialam. Itinatama lahat. Maayos lahat mula sa rehistro, mula sa paano paliwanag ng negosyo, mula sa paano gamitin yung produkto, hanggang sa pagbabayad ng tamang buwis, inaayos natin lahat. In preparation na maging fully regulated ang industriya ng network marketing sa Philippines. Kasi may insurance commission eh. Tama? May construction commission. Bakit walang networking commission sa Philippines? It is not regulated. Not yet. Time will come, yung mga yan, papasalamatan tayo yan because of us. We spearheaded na yung industriya natin ngayon, ma-regulate na maayos. And we will get the proper vindication that is rightful for us. Do you know, or do you agree, that network marketing is a very honorable profession? Kasabay nun, it is a highly compensated profession. Ganda na negosyo natin. Sa ganitong industriya, you can earn a lot of money in a little amount of time by just putting a lot of effort in difference. This is not a get-rich-quick scheme. Pwede ka kumita ng malaki sa mabilis na panahon kung talagang bibigyan mo lang ng matinding effort. Yun ang difference sa ibang business na kahit na meron kang matinding effort, kailangan mo ng time. Mahaba pa rin. Aliwanag po ba? Now, this is observation. Difference of dati sa ngayon. Noong unang panahon kasi, so, lack of information. Because of this, ang competition, mababa. Konti na networking companies eh. Tama? Noong time na yon, ang failure, mababa din. Konti lang din ang member. Siyempre, konti lang sumubok, konti lang natalo. Tama mo ba? Ito problema. Ang awareness, konti lang din. It is a problem kasi hindi ka makamomentum dahil hindi alam ng tao na may ganun palang sistema. Even though positive yung prospect mo, kung di naman niya alam na may ganun, hindi rin siya bibili sa'yo. Tama po? Tapos, dati ang focus is on the hype. What's the hype? And yung compensation plan. Yun ang focus compensation plan. It's not bad. It is something new eh. Bago. Pwede kayo maman dito, asenso ka rito, magbabagong buhay mo rito, pwede ka magkakotse, pwede ka magkabahay, pwede ka kumita ng milyon, kaya mo maging millionaire, di ba ganon? Yun ang focus. Ito problema. Through the years, dumadami ang networking companies. Kasabay ng pagtaas ng competition, dumadami yung nag-fail. Because a lot of those guys nag-focus sa hype. Sumali na hype, nakita nakakotse ka na, dating nagkukumute, nakita nakakotse ka na, so na-hype siya. So what happened? Sumali siya without the real reason. Nagiging ibig sabihin? Yes. In fact, sumali nga yan ng walang why. Walang deeper reason eh. Sumali lang siya dahil lahat kasali na, siya na lang ang hindi. Pag hindi siya sumali, out siya sa grupo. So, mataas ang failure. Ito problema. Ito problema nila. Yung awareness ngayon ng networking, tumataas din. Pero, tumataas ang awareness ng networking ng ang alam ng tao kung sino yung nasa taas, yun lang yung mayaman, at kung sino yung huling sumali, lugi. Tama? Yes. Ang problema pa, kasabay ng pagtaas ng awareness ng networking, yung scam. Ano yan? Pyramiding scheme, saka investment scam, dumadami. Yung tao ngayon, nako-correlate nila yung networking saka yung scam. Because they are not properly educated. Now, if you close your eyes and you listen to people who are offering networking and scam, they sound the same. Agree? Yes. Nakapikit ka, networking, ino-offeran ka, uy, may negosyo ko rito, pwede tayong kumita. Ano ba yan? Basta. Ano nga yan? Grabe. Saan ba yan? Basta sumama ka na lang, power to. Ano ba talaga yan? Grabe to, bro. Tama? Kumbaga, ginagamitan yung style na ano eh. Basta at grabe.
Because of that, walang real information. Basta ano lang alam niya. May negosyo ko, pagkakakitaan, ano ba yan? Basta grabe to. Eh yung scam ganun din eh. Tama? Yung scam ganun din yan. May racket ako, ano ba yan? Basta. Ano nga yan? Grabe to, pagkakakitaan to. Without the product knowledge, without the proper information, they all sound the same. Buti nga nag-innovate pa eh. Dati, nung unang panahon, pa nag-i-invite sa networking. Guys, dati to ito yung third party approach. Sino may gustong kumita? 7 to 15,000 a week. Part-time or full-time. With or without experience. Diba? Ganun dati, may flyer pa yan eh. Do you want to earn 7 to 15,000 a week? Part-time or full-time? With or without experience? Even students are pwede. Parang ganun, di ba? Social. Dati yun. And guys, dati effective yun. Ngayon mo gawin yan, mukha ka ng scammer. Unang tanong sa'yo, ikaw ba nasa 7 to 15,000 a week? Yes or no? If the answer is yes, if the answer is no, wala tayong mag-uusapan, ayoko. If the answer is yes, paano? Sasali ka lang. Kaya ka pala nasa 7,000 to 15,000 a week eh. Kasi dahil sa mga katulad ko na naglalabas ng pera para kitain mo. Ayoko sumali dyan, pagkakakitaan mo lang ako. Yari ka. Tama? Yung professional way of approaching business, eto naman. Guy, Sir, kailan po ba kayo pwede? I-set po natin ang appointment. Let me present to you the business program of the company or the business plan of the company. Professional. Tama? Kaya lang, problema, ano ba yan? Baka naman networking yan. Tama? Yan ang problema. Nag-elevate siya mula sa basta grabe hanggang sa dumating sa kape tayo. Diba? Kape tayo. Eto masaklap. Nag-elevate ulit yan hanggang sa dumating sa open-minded ka ba? Tama? Yan ang problema dati. Ngayon, because of this kind of strategy yan eh. Tama? Ito ang ratio. Ito rin yung turo sa amin noon at ito rin ang nangyayari. Ang sabi, unang-unang ko rin gagawin is prospecting. Agree? Yes. Okay. Ang sabi daw, mag-prospect ka ng 100. At sa 100 daw na yan, drop 0 daw. Ang magpapakita daw sa dyan ay ilan? 10. Tapos, yung 10 na yan, yan daw ang iyong pepresentahan ng business. Sa 10 na yan, meron daw sasali na? Isa. Okay lang. Bakit? Okay lang daw. Bakit? Ilan daw ba kakilala mo? 100 lang? 200 lang? Yung nasa phone book mo, hindi lang yan 100, hindi lang yan 200, tama? And, at least, okay lang yan. Kasi, dalawa lang naman ang kailangan mo para yumaman. Isa sa kaliwa, isa sa kanan. Yung isa na to, meron din niya 100 na kakilala. Ito may 100 din na kakilala. Dalawa lang ang kailangan nito. Isa sa kaliwa, isa sa kanan, kikita na siya. At ito, isa sa kaliwa, isa sa kanan, kikita na siya. Ikaw naman, may dalawa ka ng pairs. Yung dalawa ngayon, ito ngayon tag-dalawa na to, kukuha rin ng dalawa. May kanta pa ngayon eh, di ba? Dalawa na, di ba ganun yun? Tama? So, sa dalawa system daw na yan, maraming yayaman, pwede ka na yumaman. Even yung nagturo na to, hindi pa naman mayaman hanggang ngayon eh. Tama po? Kasi, hindi pwedeng dalawa lang. May kilala ka bang bilyonaryo yumaman dahil dalawa lang ang mabentahan? Jollibee ba, dalawa lang bumili ng burger doon? Hindi na pwedeng dalawa lang eh. Tama po? If you are claiming that networking is a business, therefore, like any other businesses, you should do it right. Tama po? Kailangan tama pa rin siya eh. Ngayon, balik tayo rito. Ang nag-join. Kasi, ang sagot palagi niyan, after mo presentahan, ano sagot? Sir, kailan po kayo sasali? Ano sagot?
Okay, sulat natin. Pag-iisipan. Sa sagot na to, alam mo na, alam ko na, bakit mahina ka. Sa simple sagot na yan, alam ko na bakit isa lang ang nagjo-join sa isang daang kausap mo. Gusto niyo maliwanag ko kung bakit? Yes. Nag-end up ka sa ganyang product. Kumbaga sa multiplication po, factors and product. Kumbaga sa addition, addends and sum. In short, kaya ganyan ang resulta mo dahil ito yung ginawa mo. Let us work it backwards. Kaya ang sagot mo ng tao, pag-iisipan dahil ang tanong mo, kailan ka sasali? Tama? Kaya ang tanong mo, kailan ka sasali? Dahil ang pinresent mo, focusing compensation plan. Tama? Yes. Pairing, tuwan-tuwan. Tama? Kaya compensation plan, yung pinaliwanag mo sa kanya, dahil in-invite mo siya through business. Tama? Kailangan pwede paliwanag ko sa iyo yung business plan ng company. Tama? Kaya business plan, yung pinaliwanag mo sa kanya, dahil yun din ang tinuro sa iyo ng upline mo. Tama? Yung upline mo, kaya yun ang tinuro sa iyo dahil yun ang gusto niya mangyari. Yun ang gusto niya makuha, yung kita agad, income. Tama po ba? Kaya yung upline mo, gusto niya ng income dahil ang nakita niya, social evidence. Kotse, pera, bahay, cheque. Agree? Yun ang reason. Now, balik tayo sa pag-iisipan. Kung ang sinagot ng prospect, pag-iisipan, anong commonly sagot ng networker? Dalawa. Either ganito yan. Sir, ngayong nakita mo na ang negosyong ito at wala ka pang pang-join, huwag mo muna ikukwento sa ibang tao. Kasi kapag kinuwento mo sa ibang tao at naniwala sila, siya na yung upline, ikaw yung downline. Gusto mo ba yun? Hindi. Or, pag pinaliwanag mo yan sa ibang tao at hindi niya naintindihan dahil hindi ka pa naman marunong, hindi sasali yan. Ini-negative ka pa niyan. Nangyayari, hindi? Yan ang turo dati. But guys, come on. Networking to eh. Kaya nga tayo nasa ganito negosyo because we do believe in the power of words. Tama? Word of mouth advertisement. Kaya nga nag-networking eh. Hindi ka nagbabayad ng media, ng artista, ng commercial kasi alam mo na yung kwento ng tao mabilis kumalat. Then here you are, pipigilan mo na, huwag mo muna ikukwento at hindi ka makasali. Yung tao ngayon magdududa, hala, ba't di kaya niya papakwento? Siguro scam to, siguro ganito, siguro ganyan. Ngayon, pag uwi niya ngayon sa bahay, simple lang ganito eh. Pag uwi niya sa bahay, gabi na, sabihin nung lalaki, saan ka galing? Ba't ngayon ka lang? Ay, di rin pwede sabihin eh. Tapos ka ngayon doon. Tama po? O kaya, eto na lang. Ay, anyway, asawa ko naman to. Dito naman magagaling yung income, yung pagsasali ko eh. Sabihin ko na. Galing ako doon sa yayaman daw tayo. Eto na yun. Ano, sabihin niya ng asawa? Ay, naku, scam yan. Di yan totoo. Napapaniwala ka sa mga ganyan. Kaya yung nakakalita sa TV, yung lalabas ka ng pera, hindi ka na makakalabas. Ay, hindi ka na makakalabas. Oo, hindi ka na maka-exit. Papasok ka dyan, hindi ka makaka-exit dyan. Hindi alam eh. Ha? Eto ba yun? Hindi maganda raw eh. Meron nga doon, nakamastang na. Ay, naku, scam yan. Hiram lang yun. Inupahan lang yun. Tingnan mo ORCR, hindi sa kanya nakapangalan. Ay, oo nga, hindi pinakita yung ORCR. Agree? Yun na nangyayari. Yun na nangyayari doon. Or, isang mangyayari doon, hindi lang. Sir, kailan po kayo sali? Pag-isipan ko. Kailan po ba? Hindi, maghahanap muna ako ng sasali. Tama? Sabihin mo ngayon, sir, pag naghanap ka ng sasali, bago ka sumali, yung nahanap mo sasali, maghahanap din muna ng sasali, bago siya sasali. Tapos yung nahanap niya na yun, maghahanap din muna ng sasali, bago sila sasali. Tapos yung tayo, ang dami nyo lahat, walang sumali, fans club ang nangyari. Fans club, ang dami nyo. Mali eh. Tama? Mali atake mo, di mali rin ang depensa mo ngayon. Nagigets yung ibig sabihin? Yes. Ito na naman tanong dyan eh. Pag uwi niya ng bahay at tinanong siya saan siya galing o ano yung papasukin niya,
Tapos kinontra ngayon yung tao. Paano niya didepensahan yung kumpanya kakapakita mo pa lang? Lalo na kung di naman kayo talaga magkakilala. O di tapos na, kaya ganyan ang nangyayari. Sa 100, isa ang sumasali. Ang masaklap, kumita ka hindi? Hindi. Hindi. Bakit? 100 na, isa lang sumali, talo ka pa sa gastos. Agree? Yes. World era. Sa 100 kakausapin mo, most likely 70 mo papakita. Sa 70 na mapapakita, 50 bibili. 50 will buy. Sa 50 na nabibili, 30 dyan will join. Ganyan kataas. You know why? Kasi after ng presentation, ang sagot nila, hindi pag-iisipan. Dahil ang tanong natin, hindi naman kailan kasasali. Tama? Ang tanong natin, dapat, ano pong produkto ang bibili ninyo? Teka, product po package. I-package nyo na kaya. I-package nyo na. Tama, i-package mo na. Actually, pwede nga mag-7 packages dito. Papaliwanag ko sa'yo. Dali. Bakit? Ay, hindi na. 7 ako. May 15 pa ito. May 31. Hindi. Di ba? Bottom line, sige na nga, mag-join na ako kahit isa lang. Baka mamaya maging 200 pa yan. Siyempre, pinapaliwanag ko parami ng parami. Di ba? Bottom line, kung hindi mo paliwanag yung marami at hindi man siya sumali, bibili siya ng produkto. Bakit siya bibili ng produkto? Kasi ang tanong mo, anong produkto bibili? Bakit mo ngayon kaya itanong yung anong produktong bibilin? Kasi, nung pinapaliwanag yung business, hindi ka nakafocus sa hype. Because hype is the compensation plan, it is not the real business. Ang focus natin dapat dito is on the real business. And what is the real business? Distribution of products. Yan ang real business, distribution of products. Yan ang real business natin. Nagigets yung ibig sabihin? It's not the hype, it's not the compensation plan. Kung may kumikita ng 100,000, 1 million per week sa cheque, it is because of product distribution. Yes. Ano ibig sabihin? Simple lang. In-invite kita. Sir, kailan po ba kayo pwede? So I can demo my products to you libre. Then pag-usapan natin yung business. Patry ko po yung products, sama niyo po yung misis niyo. Demoan ko po kayo ng produkto, libre po. Tapos pag-usapan natin yung negosyo. Siyempre, product demo, libre. May negosyo pag-uusapan. Yung negosyo may produkto, i-demo, libre. Libre yung demo, may negosyo pa. Sige, pag-usapan natin. Hindi. Bottom line, tama eh. Kasi pag tinanong may negosyo ka, ano negosyo? Basta grabe power. Pero pag sinabi may negosyo ka, tapos may product demo, uy, may negosyo nga. Kasi may produkto, at i-demo pa. Para i-demo mo yung produkto, may produkto ka talaga, at proud ka na may product, at proud ka sa product mo. Kasi i-demo mo eh. Kung hindi ka proud sa product mo, hindi mo i-demo, ipapakita mo lang. Yes. Kung wala kang produkto maganda, hindi mo na babanggitin, pera-pera na lang. Yes. Tama? Okay. So, in-invite mo ngayon products. Eto mangge, busy ako. Pwede mo imbitahin ulit. Bakit? Produkto inaalok mo, hindi business eh. Kapag inalok mo ng business yan at no, paano pa imbitahin ulit? No na nga. At least dito, pag produkto yung in-invite mo sa kanya, ano ka ba? In-invite mo na ako dati dyan. Tumanggi na ako, in-invite pa ako. Hindi, body cream kasi hindi-demo ko si last time. Sisikuso naman ngayon. Hindi, busy ako, wala akong time. Okay lang, next week yung sabon naman, yung sabon. Pero ang 12 products na pwede mong ialok sa kanya. Bago maubos yun, na-demohan mo na yun. Kasi lahat ng palusutan mo, uubos eh. Puntahan mo na siya. Anyway, pinakita mo ngayon. Pumunta ng office. Pinakita mo yung office, pindutin yan. Pinakita mo yung office, pinakita mo yung produkto, dinemohan mo ng business, tama? Inulok mo ng produkto, kung maganda o kung anong produkto bibili niya. Eto ngayon. Tinanong mo siya, anong product ang bibilin mo? Ma'am, dinemo ko na po sa inyo yung facial cleanser, saka yung O2 bubble. Dinemo ko rin po sa inyo yung cloud cream, saka yung CC cushion. Tapos, yung kaliwang eye bags yung nilagyan natin ng eye gel. Ma'am, eto yung tanong. Ano po ba yung pinaka-nasin yung produkto? Ay, gusto ko talaga yun. Yung eye gel, ang ganda eh. Saka yung cloud cream, talagang pumusyaw yung mukha ko, instant. Ganda. Ma'am, ano po dyan bibili ninyo? Pabili ng 2 sabon. Tama mo na. Bakit
Bakit gano'n? Dinemo mo na lahat. Pwera sa sabon. Saan mo lang binili? Tinesting ko minsan, dinemo ko lahat. Pwera sa body cream eh. Binili yung body cream. Kidding aside, ito yung sagot dyan. It is a modest way of saying, wala akong dalang pera dito, pero maganda yung negosyo mo, maganda yung produkto mo, sabon lang yung kaya kong bilhin ngayon, kaya sabon ang bibilin ko. Parang ganun yung gusto niya sabihin. Sa magandang paraan. Yes. Tama? Kasi wala siyang dalang budget dahil hindi naman niya alam. Ang sabi mo sa kanya, product demo, business eh. Tama? Saan ka ba nakakita ng business conference pag lalabas ka agad ng pera? Business planning, labas ka agad ng pera. Eh, nagpa-planning pala kayo ng business ninyo eh. Tama po? Kumbaga sa eskwelahan nga, yung feasibility study, 2 sem bago matapos eh. Ikaw, 2 hours ka lang nag-present, labas ka agad ng pera. So it's normal na hindi ka agad maglabas ng pera yon. Lalo na kung negosyo lang in-offer mo. Pero, kung produkto yung in-offer mo, add-on yung business, pwede siya maglabas ka agad ng pera. Okay? Ngayon, bumili ng sabon. Tama? Hindi sumali. Umuwi ng bahay, gabi na. Gabi na. Pagdating sa bahay, sabi ng asawa, saan ka galing? Ay, ako galing ako sa Edward. Grabe, tignan mo, ganda ng putis ko. Tignan mo. Diba? O, tapos, tignan mo yung lotion, tignan mo yung lotion. Ito yung may lotion, ito yung wala. O, diba? Ay, scam yan. Alam ko na yan. Ako, benta, recruit, pyramiding yan. Hindi to pyramiding. Korean products to. Hindi, scam nga yan eh. Yan yung maglalabas ka ng pera, hindi ka na makaka-exit. Hindi nga, maganda nga to. Lika ito, tignan mo yung eyebags, tignan mo yung eyebags. O, tignan mo. Diba? Bottom line, kahit na anong banat sa'yo na negative sa prospect mo, scam, negative, pyramiding, entrance exit, kung ano man yan, pag nakita ngayon, nung prospect mo na, hindi nga, eto yung maputi, eto yung normal. Eto yung may eyebag, eto yung may eye gel, eto yung wala. Pag pinakita ngayon yun, doon sa mga kausap niya, paano mo i-negative? Yes. Diba? Sinabi, halika rito, dali. O, eto yung body cream, basahin natin. Pag binasa, hindi natanggal, o kita mo, maputi pa rin. Effective talaga, tunay ito. Hindi ito katulad ng alam mo, yung pag pinagin, 7 seconds, puputi. Tapos pag nabasa, nagbubuo-buo. Hindi ito yun. Parang kinamumugutan kayo ah. Yung pag pinagpawisan ka, nagbubuo-buo. Ito hindi, kahit ito pa, lawayan mo pa yan, hindi magbubuo yan. But nag-gets yung point ko? Yes. Paano mo i-negative yung prospect na yung nagustuhan yung produkto? The only way na ma-negative mo siya, isang bagay lang, ay mahal naman yan eh. Pwede ganon. At kapag yung tao, kapos na kapos talaga, walang-wala talaga, hindi na bibili yun, hindi sasali. Oo nga, sayang sa bagay. Diba? Pero question, in reality, talaga bang hindi bumibili yung taong wala ng pampaganda? Guys, a lot of people today, lalo na po yung mga kabaihan, mas inuulit pampaganda kaysa sa pagkain. Marami ganun. Inuulit pampaganda kaysa sa pagkain. Ewan ko po, meron din ganun dito ha. Kasi ang reason nila, kapag ikaw daw maganda ka, hindi na makahalatang gutom ka. Kasi maganda ka eh. Ang masaklap, kapag ikaw hindi ka maganda, kahit nabusog ka, mukha kang gutom. Tama? Pag ikaw maganda ka, marami magpapakain sa'yo. Maganda ka eh. Pag ikaw hindi ka maganda ka, ikaw magpakain, wala. Ano? Guys, eto pa. Guys, sabi nila ko, hindi ako may sabi nito. Alam mo naman, ako tumitingin ako sa kaibuturan ng damdamin eh. Sabi nila, ang tunay na kagandahan nakikita sa kaibuturan ng puso. Sabi ng mga pangit. Anyway, dali lang. Kapag ikaw may pera ka, wala nga dapat na maging pangit. Do you agree? Yes. Masaklap, kung wala ka ng pera, pangit ka pa. Hindi, seryoso po. Bakit? Sa panahon ngayon, yung kagandahan, hindi lang sa luho eh. Kailangan siya. Hanap ka ng trabaho, kailangan maayos itsura mo. Hanap ka ng mga pangasawa, kailangan maayos itsura mo. Hindi pwedeng matalino ka lang. Kailangan maayos. Hindi, sir, ano po eh. Piliin ko yung matalino kaysa maganda kasi yung maganda, kumukupas din yan. Ba't yung talino? Kumukupas din naman yan ha. Nagkaka-amnesia rin yan, nagkaka-Alzheimer's disease din yan. Diba? Mabagong pa ulo niya, makalimutan na lahat. Na nag-aaral ako, planeta, Siyam, kasama yung Pluto.
solar system, di ba? Ngayon, 8 na lang, yung Pluto, hindi na planeta, tapos 9 ulit, yung planet X. So bottom line, yung alam ko dati, mali na ngayon. Tama po? Bottom line, importante yung produkto, hindi na siya luho ngayon, necessity na siya. Tama? Necessity na siya. Okay. Diba, seryoso po ako doon sa ano ko. Ang kagandahan na nakikita sa kaibuturan ng puso. Yes? Anyway, pero guess po yung point. Kapag products mo sa in-invite, hindi siya kaya i-negative eh. Okay, tuloy tayo. Tapos na yung presentation. Kailan po kayo bibili ng package? Normally kasi, ang lagi sagot ng palagi noon, mag-iipon muna siya. O gagawa siya ng paraan, tama? Yes. Or ano po bang product ang bibili ninyo? Product po ba o package na? I-package mo na kaya? Oo nga, i-package mo na ma'am. Tapos yung iba, oo sir, package mo na, sir, package mo na. Lahat yun, package mo na. Pero hindi pa niya kaya mag-package, wala pa siyang pera. Tama? Okay na po ba hanggang di pa kayo kasali? Ikwento niyo na po yung magandang balita ng produkto ng Envert. I-share niyo na po. Malay niyo may umorder, pagdagdag na natin sa pansali niyo yun. Oo. Mas madali yun kaysa pigilan mo siya magsalita. Pag uwi, saan galing? Galing ako sa Envert. Lahat ng problema mo, ikaw di ba yung problema mo, kahit tanggalin na Envert dyan. Di ba? Kaya sa kumbaga, tutulungan ka na ngayon, depensahan yung kumpanya. Kasi naghahanap din siya ng pang-join eh. Oo nga, bumili ka ng balik. Ay, di, networking yun, huwag ka sumali. Pero maganda yung body cream, bumili ka na lang. Diba? Kasi ang gagawin niya, lahat ng order, pag sasama-samahin niya, sa mag-remember. Tama ba rin? Bottom line, kaya dito, yung isang tanga kausapin mo, pwedeng marami mag-join. Kasi hindi mo pinipilit na mag-join eh. Tama, produkto lang. May a lot of times na experience ko before. PPF ko. Bro, kamusta? Mag-offline bigla. Di ba? Okay, ngayon bago na eh, SIM. Dati kasi bigla nag-offline. Di ba? Ngayon SIM. Bro, mabilis lang to. Negosyo ngayon ang ganda. Subukan mo. Maganda to. Mukhang bagay siya ito. Magkakatulungan tayo rito. Normal sagot dyan. Sige, kahit ano. Wag lang. Networking. Tama? Pare, sakto. Ito talaga yung para sa'yo. Di ba ayaw na networking? Kita tayo. Pagkita nyo ngayon, nakita yung ganda ng produkto. Tama? Pare, ang discount dyan 25%. Ang profit margin natin 33%. Talaga, ang ganda. Di ba ito networking? Never mind bro. Ang importante yung produkto. Ang importante yung products. Sige, order na muna ako. Kaya lang pwede pa, orderin ko mga worth 5,000 lang. May 25% discount na ba ako? Ay wala pa. Kailangan order mo nasa 14.9. Gusto mo, bigyan kita 10% discount. Sign up ka ng form, and in distributorship form, ano ka lang muna, sub-distributor ka lang muna, sub-retailer ka lang muna. Retailer ka lang muna. 10% discount ka lang muna dyan. Diba? O kaya naman, ay, parang ayaw ko munang magnegosyo, testingin ko lang muna yung products. Eh, sasabihin mo, sakto, maganda, huwag ka muna sumali. Testingin mo lang muna, gamitin mo isa-isa. Kinumpute ko na yung mga 9,000 lahat yan pag ginamit mo isa-isa. Kasi syempre, guys, here's the mindset. Kung magdinegosyo tayo rito, kikita tayo ng malaki. Kung gusto mo kumita ng malaki, para kumita tayo ng malaki, kailangan subukan muna natin yung products. Ako nakabili ako ng produkto, medyo malaki, umabot ng 14,900 yung binili ko. Gusto mo sa'yo, para depend, bili ka na muna mga 10,000 lang, pero huwag ka muna bumili, huwag ka muna mag-distributor. Huwag muna. Bakit? Kasi, may package ako rito, yung 10,000 sa'yo, akin yung account. Of course, hindi mo nasabihin sa kanya yun. Diba? Sabi mo, isa pa lang account ko, gusto ko mag-multiple packages. Diba? O di akin na to, dalawa na account ko. Tama? Dati kasi naalala ko, kapag may prospect palagi, guys, personal experience, pag may prospect, tapos bibili, pinipilit ko, mag-join ka na, konti na lang, sayang. Tama? Sasabi ko palagi sa kanya, pinipilit ko palagi mag-join na lang. Ang problema, dahil sa kakapilit ko, hindi pa na-join. Wala pa. Tapos, uuso pa ng swapping. Okay na ba, bibili ako yung 4 na glutas, sa'yo na lang. Palitan mo ng puro sabon.
Sabi ko sa'yo, dami ko na pong glute na lahat po kayo yung iniisip nyo. Hindi mo ngayon mabigyan. Ay, sige, saka na lang ako sasali. Hindi mo na sasali. Tama po? Kasi hindi talaga niya alam kung ano talaga yung gusto niyang mangyari. Kasi hindi mo rin alam eh. In-offer mo lang sa kanya business, basta negosyo, basta sumali. Pero kung paano distribute yung products, paano gamitin yung produkto, wala kayong pag-usapan. Compensation plan lang. Nag-guess your point? Okay. So kung sinimulan mo ng invitation ng produkto, at umatay siya ng products, at umalis siya ng produkto, hindi siya kaya i-negative. Tama? Kasi products eh. Tapos, mapapabalik mo siya kagad, and bottom line, kumita ka. Maliwanag mo ba yun? Yes. Guys, tingnan nyo to. Sa 100 pinrospect mo, 50 yung bumili. Kung binili niyan, tag-iisang sabon, 50 times 50 is 2,500 pesos. Agree? Yes. Okay. Hindi nakakayaman yung 2,500. Pero sapat na yan para sa following week, makalaban ka ulit, maka-N-word ka ulit, may pamasahe ka. Yes. Tama? The following week, naka-50 ka. Pero ang nabenta mo naman, puro underarm cream. Grupo ng mga may itim ang kilikili. Yan ang pinasok mo, onion. Onion na mga may union yun, di ba? Samahan ng mga may itim ang kilikili. Okay. Magkano tubo doon? Nga po, 270 to 50 kung di magkakaroon. Tama ba? Yes. Okay. Sino may calculator dyan? 270 to 50 times 150 pesos. Ay, times 150, ilan po? Do the math. Ilan? Mga 13,700 mga ganun. Ano ba? 13,600. 13? 13,600 also. Mama mo. 13,600. Sa linggo. 13,600 in a week times 50 weeks mo na lang. Kasi hindi naman isang buong taon ka nagbebenta ng ganyan eh. Tama? Kasi may Pasko, may undas, tama po? Yes. So times 50 weeks mo na lang. Okay. So, ilan po ito? 6, 8, 1. O, sagad. 681,000. Pwede na? Mas wala kang downline. Wala kang pa rin downline. Okay lang. Yes. Yun ang sinasabi ko. Pumasok ka ng Edward, hindi para magka-downline. Pumasok ka ng Edward para kumita sa negosyo mo. May downline o wala, importante kumikita ka. Yes. Tama? Yun. Kasi kung puro downline ka lang, puro kanan naman yan. Wala din. Tama po? Okay, wala ka pang downline, pero kumikita kang ganito every year. Pwede. Extra income, tama po? Yes. O imagine mo ngayon, guys, yung start mo, 49. Produkto mo, 65. Tama? May product ka 1.6 na extra, gagamitin mo yan eh. Yes. In short, parang wala kang pakikitain. Ulit, bibili ka na naman, nabenta mo yung iba, 12.8. Bibili ka na produkto mo, 16,000 na kapalit, papaikutin mo siya. Papaikutin mo ng papaikutin, hanggang sa mga 3 package ka na, hanggang sa mga 5 ka na. But bottom line, darating ngayon yung time na ang dami mo nagbibenta ng produkto, pwede wala ka pang downline, pero kumikita ka. Yes. And that is the bottom line. Ang goal naman natin dito, kumita ang distributor. Dahil kapag kumikita yung distributor, lahat tayo masaya. Hindi ngayon totoo na kung sino yung nasa taas, yun lang yung mayaman, yung nasa baba, hindi yun yung mayaman. Tama? Pwede yung nasa taas, mayaman na. Yung nasa baba, kumikita pa lang. Bakit? Yung nasa taas, para makakit sa taas, ilang taon niya kitrabaho yun eh. O ilang buwan niya talaga pinaghirapan yun. Yung nasa baba, baka last month lang sumali yan. Kaya talaga hindi pa yan yayaman, pero kailangan kumita siya. Kahit na last week ka lang sumali, dapat kumita ka eh. Tama po? So ang goal natin ngayon, kailangan kumita. Huwag mo na pitutin. Kailangan kumita. Yun ang goal natin sa distributors. Naiingay ibig sabihin? Yes. Ako personally, meron akong distributor na mga 80 sila na nakafocus lang selling. Mga bago lang to, sumali to siguro mga 45 days ago. Ano to eh, iba-ibang linya. Tinignan ko lang sa chart ko, sa pattern ko. Kasi padalas ko tinitingnan yung yung distributors list ko eh. Yung 80 na yun, marami sa kanila wala pa distributors ngayon. Pero yung iba, 4 packages na, isa 3, isa 2 pa lang, isa 5. Meron akong distributor doon, ang package siya 18. Meron akong distributor, 27 yung packages niya. Pangalan niya lahat. Is that illegal? Is that bad? No.
As long as you are selling the product at the right price, okay lang yun. Gusto mo, 1,000 na packages ka, okay lang yun. Basta wag ka lang mag-underprice. Hindi bad yun. It's not illegal. Okay yun. Now, what happened? Because of that system, ako personally, nabawasan yung nangungutang. Nabawasan yung nagpapalibre. Nabawasan yung nagre-reklamo. Apply, wala kasi ako pamasahe. Hindi ako kapunta ng office, wala akong panggalaw. Wala akong pangkain, wala akong pamasahe. Ganito, ganyan. Wala kang excuses kasi kumikita lahat eh. Alam nyo ba, yung 2,500 a week, 10,000 naman, hindi naman nakakayaman yun. Do you agree? But, if you earn 10,000 pesos this month net, meron kang reason para next month mag-N-word ulit. Kasi naka 10,000 ka eh. Alam mo na konting adjustment lang yung 10 mo, pwede maging 15,000. The following month, kumita ka ng 15,000, hindi mo kinayaman yun. Pero, mas matinding dahilan yan para ituloy mo the following month. Tama po? Hanggang sa tuloy-tuloy ka, lumalaki na yun. Siyempre, through the time na natutuloy ka, natitrain ka, nagkakaroon ka ng experience, nagkakaroon ka ng suki, tama? Natatama mo yung mga mali mo, bumibilis yung galaw mo, ginaganahan ka. So, lumalaki ngayon yung income mo. And that is something that you cannot learn overnight. Kahit umattend ka ng 5 training sa isang araw, hindi mo matututunan yun kung hindi ka nakakatikim ng kita. Nagigets po yung point? So, kailangan pakitain mo sila. And that is the reason bakit tayo mas matibay, bakit tayo mas mabilis, kasi kumikita yung karamihan sa atin kumikita. Dahil nagbibenta ng produkto. Guys, today, era of N-World, selling is power. Selling is power. Ang tunay na macho, nagde-demo. Yes. Clear? So, wag kayo maya, lalaki magde-demo. Hindi. Sabihin ba, sir, nakakahiya, kung babae ang produkto, ikaw lalaki ka, lalaki ka, hindi para ka sa babae. Nag-gets yung logic? Yes. Yung lalaki pang babae yun eh. Yung produkto natin pang babae rin yan. So dapat yung lalaki, magaling ka magbenta ng pang babae kasi siya pang babae nga siya. Yes. Ang lalim na logic nun, pero tama yun eh. Para ang produkto pang babae, maibenta ng lalaki, magandang produkto talaga yan. Para ang lalaki, mapag-demo mo ng produkto pang babae, talaga matindi produkto yan. Biro mo, lalaki pa nag-demo. Yan ang maganda yung produkto na yun. Yan kailangan pakita mo sa tao na nagbibenta sila ng produkto. Am I right? Yes. Okay. So, question. Sir, masama po ba magbenta ng produkto na marami, masama po ba bumili ng maraming package? Hindi. Sir, masama po ba magbenta ng below SRP? Masama. Sir, yung above SRP, okay lang. Liwanag po ba? Yes. Now, allow me to share you yung diskarte. Well, this is my analysis. Ewan ko, ganito ko nakikita kasi, yung sistema ng negosyo. Buray ko niya nasa taas. Meron ba ditong bagong sali lang? Yung kanina lang sumali, yung araw lang sumali. Okay, pakitaas ko yung mga kamay. Kamay lang. Lahat ng sumali lang ngayong araw. Sige, okay ba yan? Wala? Wala ko meron. Yun, si ma'am. Ito sitwasyon nyo ngayon. Lahat ng sumali ngayong araw, tingnan nyo po naniniwala ba kayo na sumali ka o hindi, may market na? Yes. May mga bibili na? Yes. Tama? There is a demand. Tama? Naniniwala ba kayo na sumali man kayo o hindi, there are demands. May bibili na talaga. Tama ba? Tama. Tama? Meron talaga bumibili. Sumali ka o hindi, may bumibili na. Ikaw ngayon, bilang entrepreneur, ang challenge mo ngayon, papaano ka makakabenta? Papaano ka makakakulot sa malaking merkado na yan? If this company is selling 250 million pesos worth of products in a month, papaano na yung kahit man lang 100,000 doon sa iyo manggaling, sa iyo bilhin? Clear? Yan ang problema mo. Simple lang. Ang kailangan mong gawin from the market, kailangan mo na makakuha ng viewers. In reality, ito yung mga nakatingin sa'yo. Tama po ba?
Example, sino po rito yung galing North? Kada pupunta ng office, yung matadaan yung EDSA, yung PGA, yung Porsche, Lamborghini, Bentley, nakita nyo po doon sa EDSA? Yes. Nakita nyo? Okay. Di ba nagnenegosyo sila? Tama? Tama po ba? Yes. Di ba may market naman? Di ba mga bumibili talaga ng auto? Tama po? Okay. Para magkaroon kayo ng idea, yung mga dumadaan sa EDSA at nakikita yung Porsche dealership, pero hindi naman bumibili. Pero nakikita nyo po, di ba? Ang tawag sa inyo viewers. Kasama kayo sa merkado na may pambili, o na willing bumili, o na kayang bumili, o na pwedeng bumili, at nakikita nyo sila, pero hindi kayo bumibili. Unang-una mong kailangan gawin, kailangan sa grupo ng mga tao pwede nyo bentahan, may tumingin sa inyo, may makakita. Sino yung galing south? So hindi nyo natadaanan yung Porsche. Hindi nyo nakikita. Therefore, hindi kayo bibili. Kung sakaling may pera ka, hindi ka bibili. Kasi hindi mo alam eh. Agree? Since hindi niya alam, hindi siya bibili. Kahit may pera siya. So ang kailangan mo ngayon gawin, magkaroon ka ng viewers mula doon sa market. Now, paano mo gagawin yun? Simple lang. You need to create awareness. Yun yung challenge. Yung entrepreneurs ngayon, they need to create awareness para yung market ngayon, magkaroon sila ng viewers from the market. Question, how will you create awareness? Two things. Direct or ads. Online. Direct means personal. Online means social media, third-party advertisers, yun yung online. Yun tayo doon. Okay. You need to create awareness. Either through direct, person-to-person, contact, or in social media, or in third-party advertisers. Nagawa ka sa sarili mong website. Aliwanan po ba? Now, maraming paraan para mag-create ka ng awareness. Kung sa direct, either, yun na nga, person-to-person, or through marketing tools. When you say marketing tools, flyers, tarpaulins, tama? Souvenirs, paraphernalias, stickers. Nagigets mo ba ibig sabihin doon? Business card. Yun yung ginagawa ng iba. Yun naman person to person, ito na yung warm market. Kaibigan, kapitbahay, kakilala, kamag-anak, classmate, yun yun. Pag sinabi namang online, either social media or third-party advertisers. Pag sinabi social media, pwedeng Facebook. Tama? Pag sinabi Facebook, pwedeng personal account or fan page. Clear po tayo doon? Yes. Pwedeng Instagram, pwedeng Twitter, o kung ano man. Pag sinabing third party, pwedeng Lazada, Sulit, ano pa ba? Buy and sell, o kung ano man. Maliwanag po ba? But bottom line guys, ano man yung gawin, ano man ang gamitin mong medium to create awareness, ito suggestion ko, there are patterns. Either direct, person to person, or online social media. The first awareness na kailangan mong gawin is to make people aware na ikaw ay gagamit. Clear? Hindi ka nagbebenta, hindi ka magbebenta, gagamit. Example, kanina ka lang sumali. Kung hindi mo pa nagawa to before, gawin mo muna. Post mo. Itag mo ngayon yung kaibigan mo, kung sino man, shout out ka. Shout out nga pala, parang ganun yun. Shout out nga pala para sa kaibigan ko, bro, maraming salamat. Sinare mo sa akin yung sikreto ng mga gwapo, excited na akong gamitin to. That's picture, Enlightened Products. Yung mga babae naman, they have their own way of posting. Tama po? Tama? Di ba? Oh, I'm so excited, I will use this tonight before I sleep, di ba? Para bukas, I woke up like this, di ba? Ganun yun. Anyway, ano man yung klase ng caption mo, basta ang core dapat doon, you are making awareness na gagamit ka pa lang ng produkto or gagamitin mo. Ang pattern, gagamit, gumagamit, nagagamit. Yung next post mo, pwede ka mag-post before and after. Gusto mo after 30 minutes, mag-post ka ulit eh. Ang mangyayari kasi dyan, yung makakakita, ang comment nila,
sis, balitaan mo ako kapag maganda. Di ba yun ang comment nun? Kapag nag-post ka, nagagamit ka. Pag nag-post ka, nagbebenta ka, pero hindi naman nila nakita gumamit ka, ang masaklap dyan, may mag-comment pa, nagamit mo na ba yan? But chances are, walang mapapansin sa'yo. Pero, kung nag-post ka mo noon, nasabihin ng mga kaibigan mo, sis, sige nga, sabihan mo ako pag maganda. Tama? Parang pelikula lang yan. I'm excited, manonood kami mamaya. Tama? O, sabihan mo nga ako pag maganda, papanoorin ko rin. I'm excited, kakain kami doon sa bagong restaurant. Comment. Sabihan mo ako pag masarap, kakain kami. Di ba ganun yun? Okay. Tapos post ka. Yun naman yung before, pwedeng ginagamit mo siya, pwedeng video or before and after. Then, kinabukasan, pwede ka na mag-post ng ano, yung ginamit yung buo, yung kumikirang talaga yung mukha mo, naka-aura ka. Yung ginamit mo ng todo, nag-cloud cream, nag-facial cleanser ka, cloud cream ka, sisikasyon, tapos IG. Yung talaga naka-super saiyan food ka. Diba gano'n? Grabe, ang tindi, umaaura ako. Gano'n. Kahit hindi naman umaaura ako, gano'n. Saka ngayon, mag-post na na tawag dito, na advertisements. Saka ngayon mag-offer. Yun yung next. Yun yung next, bakit? Dito tayo. After you create awareness, ang kailangan mong gawin from the viewers kasi is to have customers. Question. Pumunta ka ng Porsche, tumingin ka ng unit, naghanap ka ng kulay na gusto mo, hindi ka naman bumili. Customer ka ba? Yes. Kahit na wala kang pera ngayon pagbili, at alam mo 1 year from now, hindi ka pa rin makakabili, nagtanong ka doon, hindi ka bumili, customer ka pa rin. Those are customers. Pwedeng wala kang pambili. Pero, if the dealer treat you right, ikukwento mo yan sa iba, yung experience, pare, grabe, pumunta ako ng Porsche, grabe, gaganda ng auto doon, inupuan ko, ang tindi, pinasakit pa ako ng ahente, ang ganda talaga doon. Yung word of mouth, advertisement kagana, makakarating doon sa tao na may pera, may pambili, yun ang bibili. Agree? Yes. Yun ang bibili doon. Kaya importante na from viewers to customer, syempre may awareness ka na, di ba? Ano kailangan mong gawin? You need to create information. Hindi. Tama, information. Okay. Or ito yung message mo. Okay. From awareness, you need to have information or your message. Para ngayon, yung viewers mo maging customer, anong mensahe mo sa kanya? Kumbaga guys, ito na yung advertisement mo eh. Okay? Wait. Pulay ko. Sorry, napag-mix up ko. Para ito na ngayon yung ads mo. Or, what do you call this one? Anyway. Advertisement. Post na advertisement mo. 2 things. Either information or sharing of experience. Okay. So, tapos na yung awareness. Pinaalam mo na sa kanila na alam mo yung N-word, ginagamit mo yung N-word, at masaya ka sa N-word. Tama? Alam mo na yun. Na-share mo na sa kanila. Alam na gumagamit ka. Ang kailangan nilang malaman naman ngayon, para maging customer sila, malaman nila na yung produkto mo is for sale. Kasi kahit alam nila yung produkto mo, at gusto nila yun, kung hindi naman nila alam na for sale yun, hindi sila bibili. Agree? So, kailangan mo ngayon mag-post or mag-introduce ng advertisement kahit person to person. Oh, by the way baka nga pala gusto mong subukan yung sinubukan ko last time, okay naman. Clear po tayo doon? So, yan yung mangyari. Okay. So, ang post mo ngayon, kung social media yan, kailangan 2 things. Kung informative, yun ngayon yung nasa website natin. Ina-upload mo lang ulit. Tama? Body cream, yung ingredients, yung nagagawa. Or personal experience. Nag-demo ka ng sarili mo, may before and after ka. That's personal experience online. So offline naman, either pakita mo siya ng brochure, or i-product knowledge mo siya, or demohan mo siya. Okay? Sa advertisement mo ngayon, dyan mo na ngayon malalaman yung approach.
Okay? Diyan mo na malalaman ngayon paano mo siya approach. Sa next, paano yung customer mo ngayon maging buyer? Okay. Kailangan mo na ngayon na maayos na approach. Okay. Next step. Kailangan mo siya approach. Hindi pwedeng hindi. Kumbaga, asking for the sale. Ano mong gusto mo subukan produkto? Tama? O kaya, kailangan mo pwede. Dadayan mo namin yung product sa'yo. And then, ibig sabihin doon, kailangan mo siya approach ngayon para ngayon, yung customer mo ngayon, bumili. Hanggat hindi mo siya inaalo, hanggat hindi mo siya binibenta, hindi siya bibili sa'yo. Baka kasi pa bumili yan. So, kailangan niya approach. Huwag kayong maya sa benta-benta. Because selling is the core foundation of business. Benta. Walang kahit sinong mayaman, mahusay, big time, ang hindi marunong magbenta. Either produkto o serbisyo, we sell. And guys, please, tigilan natin yung anong negosyo mo? I need to transportation business. I transport people towards their dreams. Boom. Ba? We sell dreams. Kalokohan yun. Guys, old school networking. We do not sell dreams. We sell cosmetics. We sell food supplement. We do not sell dreams. Walang license yun, walang FDA license ang dreams. Clear tayo doon? Parang anong luloko ng tao nun if you sell dreams. There are trainings na sinasabi, sa networking daw, napapasali yung prospect sa galing ng speaker. It's not true anymore. Yes, po pwede sa ibang company, sa galing ng speaker, napapasali nila yung prospect. But, yung galing ng produkto, walang tatalo doon. Yes. Produkto, kahit na PPO bingi yung magpaliwanag, nakakapang papayin eh. Inalagay yung product dyan, ide-demo lang, tapos. Walang usap yun ha. Kaya, bakit? The product can speak for itself. Are we clear with that? Now, maging retailer or distributor. Simple lang. Ang makakapagpapayin dyan is service. Magandang serbisyo. Pag magandang serbisyo mo doon sa customer na bumili, mapapasali mo yan. Agree? Yes. Okay. Bago auto mo. SUV. Kung ano man yung pangarap nyo ngayon, Montero, Fortuner, Everest. Tinanong kita, pare, kamusta yung ride? Maganda ba? Oo bro, ayos. Fuel efficiency, pare, tipid. Ano, okay ba? Matikas ba? Oo, nililiwan ng tao. Maganda ba yan? Bili rin ba ako niyan? Pare, bumili ka rin. Kapag maganda yung produkto, isa-suggest mo sa ibang tao na bumili o hindi? Bibili. Okay, bibili ako. Eh, pangit yung ahente mo, magulo. Magulang. Ano sabi mo sa akin? Pare, bumili ka. Kahit saan, wag lang dun. Tama? Okay. Eh, ahente mo, sobrang galing. Lahat mahusay, may libreng payong pa. Pare, sobrang galing na ahente ko. Kahit wala ka ITR, approve ka sa bangko. Huwag ka na dyan bumili. Hindi malayo eh. Hindi, kahit malayo dito ka bumili. Ang galing nito, pare. Kapag magaling ngayon yung serbisyo dun sa tao, yung tao na yun, ire-require niya lahat ng bibili na doon bumili sa'yo. Kasi mahusay yung serbisyo mo eh. Nag-gets yung point? Diba? Ganun din ako sa coaching. Ang galing nito, ay hindi ko dito ako bumili. Kapag hindi magaling, kahit saan ka bumili, wag lang dito. Service, ganun din. Are we clear with that? Yes. Kaya ako po sa inyo, bottom line, capitalize is service. Capitalize for the service. By the way, takal ko lang ng konti. When it comes to social media po, be careful. Una ako na po, do not post your IDs, even Emerald ID. You are subject to identity theft. Pwede nakawan yung pagkatao mo. Eh kung kopyahin yung ID mo, tanggalin yung mukha mo, lagay yung pangalan niya. Alam niya na yung ID number mo. Tama? Pangalawa, do not post the check. Kung post mo yung check mo, patungan mo or edit mo. Pag gusto patungan mo ng papel. Check number, letterhead nung cheque, pirma, account number nung cheque, takpan yung bottom line, takpan mo na lang, habang mo na i-post. Bakit mo ba pinapost? Sige nga. Guys, para magkaroon kayo ng idea, dodrawing ko po what if this is your neighborhood?
Okay. Ito yung main na kalye, tapos may mga establishments dito. Yan. Establishments. Ito ganun din, coffee shop. Ito naman, bakery. Ito naman, convenience store. For example lang. Tama? Tapos may mga, syempre, dahil ito coffee shop to, may mga table dyan. Ito bakery, ganun din. Ito convenience store, ganyan din. Okay. Ito yung main highway. When you promote, yan. Ayun, naalala ko na. Hindi yung advertisement yan. Promote. Naalala ko na. Iyan kasi pag walang body ko eh. Okay. When you promote, yan yung right term. Promote, sorry. When you promote, either online or physical, direct contact, eto yung itsura mo dyan. Anong itsura mo kapag nag-post ka sa social media na before and after? Halimbawa, body cream. Ito yung tsura mo doon. Parang ang ganito. Mula dito, naglalakad ka, yan, nang hawak-hawak mo yung body cream, tapos pinapakit mo sa kamay mo. Ganun yun. Pahid. Sir, tingnan mo. Yan. Ganun yun. Hindi, seryoso. Pag nag-post ka sa social media na nagpapahid ka sa braso mo, tapos kino-compare mo before and after, sa totoong buhay, ganun na yung tsura mo doon. Umiikot ka ngayon sa buong neighborhood mo, paikot ka ng ganyan, yan, paikot ka ng ganyan, paikot ka dyan, lahat ng tao na kasulubong mo ngayon, pinapakita mo ng body cream. Alam mo, may naglalakad, kasulubong mo, kumuha ka ng body cream, pinapakita mo, sir, tingnan mo. Tingnan mo. Oh, di ba? Ganon yun. Question, kung sa totoong buhay, ginawa mo yan, nabibili, wala? Meron wala? Halimbawa, inikot mo lang establishment, palakad-lakad ka lang buong araw, tapos pahit ka ng lotion sa kanan, tapos kinukuha mo, tingnan mo, bibili wala. Guys, technically may bibili pa rin doon. Gagalingan mo lang yung demo. Halimbawa, coffee shop, umupo ka lang. Ma'am, 10 seconds, wait ka lang. Bukas, kuha, pahit. Look. O, di ba? Ano, bili ka hindi? Pwede hindi. Pwede. Ayusin mo lang. Huwag mo naman gawin literal. Baka naman mamaya, gawin mo talagang gaya-gaya eh. Sabi ni Sir Pao, ganun daw. Ma'am, wait lang. 10 seconds. Diba? Pati green book. Bukas. Pahit. Siyempre, hindi ganun yun. Create ka ng conversation. Kwentuhan kayo. Tapos demohan mo. Diba ganun po yun? Bakit ko ganun kwento? Kasi guys, ganun din ang itsura mo sa totoong buhay. Kung ikaw sa social media, may checking kang pinapakita. Lalo na kung yung checking mo medyo sa black option. May nakita ko, taga-ibang company ito ha. Tatlo checking niya. Ewan ko kung weekly niya rin ka-shot or pinag-iwain ko rin yung tatlong checking. Basta tatlo checking niya. Isang 20,000, isang 9,000, isang 25,000, 30,000, saka isang 100,000. Tatlo yung checking niya. Unang checking niya, video. Unang check, pinakita niya, ito po yung check ko nung first week, 9,000. Ito na po yung net income ng isang empleyado sa loob ng isang buwan, ordinary empleyado. After 1 week po, chumeki po ako ng 30,000. Ito na po yung net na sweldo po ng boss naman nung empleyado, manager. Ito naman po yung check ko ng following week, 100,000. Ito naman po yung kita ng mga executive, mga vice president po ito ng kumpanya. Sa akin po, weekly income po yan. Magalang, may po, pero sablay. Bakit? Can you imagine, umiikot ka sa neighborhood mo, pinapakita mo yung check mo, bro, ito yung check ko, para ito yung check ko. Ganun ang itsura mo sa totoong buhay. Eto tanong, nag-iikot ka ngayon dyan, pinapakita mo yung check mo, ina-advertise mo sa tao, may hold upper dito. Ano mangyari sa'yo? May snatcher dito. O, di tapos ka. Sa totoong buhay, social media nag-post ka, ito yung income ko, naka-allocation ka di mo alam, ini-stock ka lang pala ng hold upper. Nakita niyo kung nasaan ka. It only takes 5 minutes kung nakamotor yun. Ay, nandun pala sa per drive, Starbucks, pinuntahan ka ngayon. Kinuha yung bag mo. Akin na to. Nabatas nagmotor, wala na. Bottom line, you're risking your life, advertising your check. Care? Sir, question, paano po kami makakapag-create ng social evidence? Paano po namin mapapaalam sa buong mundo na kami po ay kumikita through N-World? Simple lang, ito suggestion ko po guys.
Di ba ang purpose mo, kaya ka nagpo-post ng cheque, gusto mong pakita sa tao na malakas yung negosyo mo? Yes. Tama? Well guys, eto point ko. Mas gusto ko makita ng tao na malakas yung business ko kaysa malakas ako kumita. Pag malakas ang business ko, direct, it's correlated. Malakas ako kumita. Pero pag pinakita ko lang na malakas ako kumita, kita lang ang nakikita sa akin. Question. Saan mas gusto sumali ng bagong distributor, ng prospect? Sa maraming pera, sa maraming activity? Kapag pinakita mo na malakas ang negosyo mo, paano, by the way, paano mo ba papakita ng malakas ang negosyo mo? Simple lang. Post ka ng mga products. Kahon-kahon. O kaya mga deliveries mo. Activities mo. Marami ka nabibentahan. O mga distributor mo, marami nabibenta. Tama? Pag pinakita mo na malakas ang benta ng grupo mo, it's common sense, malakas ang kita mo. Agree? Okay. Pinakita mo, bago cellphone mo, bago relo mo, bago kotse mo, bago damit mo, ayoko sumali sa'yo. Bakit? Eh syempre, pag sali ko, yung pera ko, magiging bago cellphone mo ulit yan. Tama? Especially, kumbaga guys, wala akong pinapatamaan sa inyo o sa amin. Ang sinasabi ko lang, iwasan nyo to because in other companies, ganun ang ginagawa, baka makita nyo, akala nyo effective, gayahin nyo. Clear? Kasi may nakita ko, ang caption ganito eh. Naka-iPhone 6s Plus ako ngayon. Next week, lalabas yung Samsung S7 Edge, something like that. Kung ako yung prospect, di ako sali rito. Bakit? Tinutulungan ko itong makabili ng bagong cellphone pag sumalay ko sa kanya. Nakita mo yung post ng ibang grupo. Grabe po. Madaling araw na, nagdi-deliver pa ako ng products. O kaya po siya, grabe, I woke up like this. Medyo lutang-lutang pa, pero answer kagad ng inquiries, delivery kagad. Or kung ano man, something about service. Yung prospect mo ngayon, ay dito ako sasali. Kasi ito, madaling araw na, nagdi-deliver pa eh. Tama? Ay dito ako sasali. Kasi ito, pag-isip mo na ng umaga, inquiries na kagad ang ginagawa. So kung ako ngayon, bagong sali, mapapakinabangan ko siya, baka matulong siya ng malaki sa akin. Kesa yung may bagong cellphone. Nagigets po yung point? Yes. Kasi ang bottom line naman, kaya mo gusto mag-post para makakuha ng customers, tama? Maliban na lang kung gusto mo mag-post para makaganti ka sa mga nag-negative sa'yo, o ano kayo ngayon, o di ba? O yan, maglaway kayo, laki ng check ko, mamatay ka duha, di ba? Kung gusto mo ganun, by all means, post mo, but do not expect sales. Pero kung gusto mo kumita, ang habol mo ngayon kumita, i-post mo yung gusto ng prospect, activities, service. Tama po? Negosyo. Ipakita mo sa kanya paano ginagawa. Kaysa pakita mo sa kanya yung resulta lang. Pakitaan mo magandang kotse yan, iisipin niya paano nangyari yun. Pakitaan mo kahon-kahon ng produkto, iisipin niya, ang grabe lakas. Ngayon, hindi siya marunong, wala siyang confidence. Kahit 2 box na lang mabenta ko, okay na ako. Still, bottom line, gusto niya sumali. Kahit 2 box lang, bibenta siya. Tama? Kasi ang nakita niya ngayon kung paano ginagawa, nagkaka-idea siya. Kaya tayo doon. Pagdating naman sa third-party advertisers, suggestion ko lang, if you sell products to them, sell it at SRP. Huwag kayo magbibigay ng discount kapag malakas bumili, walang ganun. Niwala kayo sa akin. Maraming pating dyan sa labas, maraming sharks dyan. Ang gagawin, bilhin ko sa'yo worth 100,000 worth of products, bigyan mo ako 15% discount. Ikaw naman, syempre, may excite ka, bibigyan mo naman. Kumita ka pa ng dalian, but eventually, babalik sa iyo, magkakaroon ng price war, magkakaroon ng pababaan ng presyo. Eh, paano kung sa iba na magtanong next time yun, nagbigay ng 20%, di wala ka na negosyo. Pansamantala lang. Eto suggestion ko. Pag may nangutang sa inyo, pwede ba gifts? Pasensya ka na, hindi eh. Bakit? Eh, limited lang yung stocks, dami nga pumipila, tapos papautang ko sa'yo, benta ko na lang doon sa saan naghahanap. Clear? Yes. Wala bang discount? Meron kung mag-exhibitor ka, pero kung hindi, ito yung memo namin yung Code of Ethics, di kasi pwede. Baka mamaya may makaalam na iba, malak pa yung account ko, di pa ako makapag-negosyo. Magkano lang naman yung matitipid ko, magkano lang naman kikitain ko, versus lalabagin ko yung Code of Ethics. Clear? Ang sabi niya, hindi ganito, hindi ganyan. Hindi kasi bro, pasensya ka na talaga, may Code of Ethics kasi kami. Gusto mo, ano na lang, ipon ka na lang. Pag kaya mo na talaga bumili, bili ka. Medyo may job ng konti yun. Diba? Pero, bibili siya. Bottom line, paliwanag mo sa kanya na maayos. Paliwanag po. Okay, anyway. Last part.
Sinulat, by the way guys sinulat ko na itong mga ito na nandito para naman next time, mapag-brainstorman ninyo ng team ninyo. Bakit? When I say social media, hindi lang naman Facebook o Twitter o Instagram yun eh. Third party advertisers, hindi lang naman yan. Marami po yan. Online, pwede kang gumawa ng sarili mong website eh. Brainstorm with your team. Basta bottom line, for me, yan nakikita kong pattern. Yan ang kailangan. Maliwanag po ba yun? Okay. Lastly, this is I want to share to you guys. Like in any other businesses, you need to analyze. Being the grand upline of your team, you are like the CEO of your own organization. Okay? I-apply natin yung analysis kung paano ginagawa ng malaking corporation. Simple lang. SWOT analysis. Strength. Okay? Weakness. Opportunity. Threats. Okay. Guys, here's I want you to do. Number 1, gather with your team, brainstorm, identify strength of the company. Pag-usapan ninyo, para may mas masangka, napakaswerte mo. Nandito kasi sa kumpanya, startup pa lang, 13 branches na, 12 company-owned products, selling millions per month and declaring everything up to the last centavo. That is a very powerful weapon. Ano man ang sabihin ng taga-ibang company sa inyo? Dito marami na yumaman, dito marami na kakotse, dito malakas apply namin, eto lang tanong mo sa kanya, magkano tax declaration mo? Ganun lang kasimple. Bakit? Kasi kahit di ako sumali sa'yo, kung ginagawa mo ng tama yung business mo, mapapakinabangan ko yun eh. Nag-share point? Example, nakatira tayo lahat, Quezon City, magkakapit-bahay tayo. Nagde-networking ka, you're paying proper taxes. Hindi ako sumali sa'yo, magpapasalamat ako sa'yo. Bakit? Yung kanya natin kaya patag sa harapan yan because of your tax. Yung public school na malapit sa atin, kaya may libro yun because of your tax. Yung public hospital na malapit sa atin, kaya may mga gamot yun because of your tax. Now, if you're not paying proper taxes, kaya pala pangit yung kalsada, kaya kulang yung libro, kaya walang gamot sa hospital. Because dahil sa mga katulad mo, hindi nagbabayad ng tamang buwis. Ganun kalalim yun. Akala kasi na iba eh, si Manny Pacquiao nga, hindi nagbabayad eh. Akala kasi nila dahil may sikat na gumagawa ng ganun, po pwede nang gawin yun. It's not enough. Tama po? But, bottom line, the real vindication, kung talaga malakas siya kumita, malakas dapat yung buwis mo. Yan naman kasimple. Kahit anong sabihin na, hey, yaman ka rito. Marami na yumaman dito. This company created 1,000 millionaires already. Talakay mo tax declaration. Wala pang 100 million. So, dalawang bagay. Either hindi pa talaga sila nakakreate ng 1,000 millionaires or dinadaya nila tayo bilang Pilipino nakatira sa Pilipinas. Either of the two, ayaw ko sumali sa'yo. Ganun naman kasimple yan eh. Tama po? Kung mababaw lang ang tingin nila sa ganung matters, bata ka pa, grow up, be mature. Kasi yung adults, importante yung taxes eh. US, pag nalaman lang, halimbawa, estudyante, mga bata, pag mayroon lang magulang doon na hindi nagbabayad ng tax, big deal sa mga anak. Nakakahiya yun sa bata. Ay, nanay niya hindi nagbabayad ng taxes. Yung bata nakakahiya talaga yun pag ganun. Dito kasi, may mga nagsabi, kasi si Sharon Cuneta, si ganito, si ganyan. Pag sikat na artista, hindi nagbabayad ng buwis, nagiging tama na. No, it's not. Clear? Yes. But then again, hindi lang siya sa tama o mali. It is a very powerful weapon. Ganun lang yun. O bago ka muna magreklamo, bago mo i-antagonize yung company, kano ba tax declaration mo, magkadiretsuhan niya tayo. Bago mo sabihin scam to. Sige nga. Something like that. Anyway, capitalize. Strength of the company. Second, personal strength. If you think na your chums with the microphone, hindi ka mahihiyain sa mic, capitalize mo na kagad. Kung kaya mo salita sa mga tao, capitalize mo na kagad dyan. Kung marami kang contacts, capitalize mo kagad dyan. Identify all of your strengths para ma-maximize mo pa. And second, identify all your personal weaknesses para ma-minimize mo. Sir, marami po akong kakilala. Sobrang dami kong connection. Strength. Sir, mahihiyain po ako kasi hindi ko po alam kung paano po magpaliwanag. Weakness. What will you do? Minimize your weakness, alamin mo paano magpaliwanag, and maximize your strength. Magparami ka pa ng contacts. Tama? Bibigyan ko kayo ng
dalawang example ng weakness. Number 1, untrained enrolled leader. Yan. Hindi, sir, leader po ito nakuha ko eh. Galing po ito ng tag-ibang company. Meron kagad siya 200 na leaders kasama niya. Yes, leader yan. But the question, leader nga, trained ba? Yes, sir, trained po ito. Actually, nagkakanda ka ng training ito eh. No, the question is that person an enrolled trained leader? Baka mamaya, leader yan. Trained yan, nagkakanda ng training, pero power pa yan ha. Baka mamaya hanggang gabi, good morning pa rin ang bati niya, nakakahiya yan. Nag-guess po yung point? Yes, leader yan, trained yan, pero i-calibrate mo sa enrolled era. Okay lang magsabi grabe, okay lang magsabi antindi. Nakakabalik, pwede pa siguro. Pwede pa siguro. Pero yung power, good morning, hindi. Number 1. Okay, baka mamaya, ano pa to, nanunulot pa to, leader nga, nanunulot naman. Ay, kalokohan din yun, leader ka na, kick out ka rito, di ba? Pangatlo, weakness, new distributors. Sa isang organization, you cannot claim that you do not have a weakness. If you think that you don't have weakness, you will stop growing. Kasi akala mo wala ka ng weakness eh. Hindi ka na mag-innovate. Tama? Kadalasan po na nag-underprice bago distributor. Kasi hindi naman nila alam na ganun talagang kabawal mag-underprice. Kadalasan po na nagbebenta, kadalasan na nanunulot bago distributor. Kasi hindi naman nila alam na bawal talaga yun. Tama? Okay. Bottom line, pagbago, ulit nyo na kagad code of ethics. Okay. Opportunity. Ito sabihin ko sa inyo. Number 1, perfect timing and positioning. Una, we are in a startup company. For the next 2 years, startup company ang kategory natin. Pioneering stage. Yes, last month may bago networking company, last week may bago networking company, kanina may kakatayo lang ulit bago networking. Kakatayo pa lang, tinext ako, sir, may kakatayo lang dito, bago, ikaw una. Sabi ko, hindi mauubos ang pioneering companies. Araw-araw meron yan, pero hindi naman araw-araw, kami yung nagtatayo eh. Hindi naman araw-araw si President nagtatayo ng company. Diba? Kasi pwede mo sabihin, Enroll nga, nung tinayo nyo yan last year, pioneering eh. Sir, last year na yun. This year, may bago ulit, mas pioneering to. Akala nila, dahil pioneering, kaya tayo lumakas. Lumakas tayo dahil sa nagtayo ng company. It's not about the timing lang. It's about the position. Yung pwesto natin kasi ang nagtayo dito, yung owner natin matindi. Top of the food chain eh. Yung nasa pinakataas talaga, yung pinakamahusay talaga sa experience dito. Yun ang masabi ko. Bottom line, opportunity ang maganda. Bakit? Dati magkakaroon ka ng produkto, ay alam ko na yan, may nabibilan na ako ng ganyan. Kasi matagal yung company, 10-year-old. Ito yung company natin ngayon, bago pa lang. Pag sinabi niya, alam niya na yan, hindi mo pa alam to, ngayon nga nag-stocks ulit eh. Di ba? Kumbaga bago pa lang talaga. Also, bukod dito ngayon, sa iba't ibang probinsya, hindi pa nila alam yung company natin, ano sa ibang bansa. Yun yung opportunity mo ngayon, time and positioning. Tapos, yung pagkakataon nyo po ngayon, it is everybody's ball game. Kasi dito wala namang top 10 lang eh. Gusto mo nga, 1 million a month ka na, top 357 ka pa eh. Pagreklamo mo ba nun? Kasi ang opportunity naman, ang bottom line naman natin dito, kumita ka ng malaki. Ang goal namin, yung mga sumama at naniwala sa amin, kumita ng maganda. So regardless of your rank, kahit na rank 700 ka, if you're making 700,000 a month, okay lang yun. Number 1 ka na, 50,000 a month ka naman. Useless. Yes. Tama? Number 3 threats. Number 4 threats. Guys, 3 major threats na naman nakikita ko dito. Number 1, pyramid scheme. Number 2, investment scam. And number 3, paano ba sabihin? Scammers talaga eh. Alam nyo ba, nung nakaraan lang po, merong isang tao na pinaproject kami, bawat leader, iniisa-isa kami, 3 yung alam ko na approach, yung 2 na kuhanan ng pera. Ako yung gusto ipang-4. Nagkamali lang siya. Chess master ako eh, so natapos siya ng police. Bottom line, na-checkmate siya. Oo. Since alam ng
madla na nagnenegosyo tayo, may pera tayo, marami mag-o-offer sa inyo ng kung ano-ano. Either it's illegal or not, scam or not, be careful. Boss, investment, bagong developer, maganda to. Kilalang developer, condominium, legit. Ingat ka pa rin. Kasi sila na investment is very deceiving. Bili ka ng condominium worth 1.5 million and turn over 3 years from now. Kailan ka pa kikita? Tapos kikita ka nun, pag na-turn over yun, mga 2 million yung condo. Pero hindi mo mabibenta kasi lahat kayo bumili na investment, lahat kayo nagbebenta. So surplus. Sa dami na nagbebenta, bakit sa'yo bibilin? Bababa mo yung presyo ngayon. Magkano lang kinita mo versus pure cost of money? Bottom line, pinaliwanag ko lang ng mabilis. Pero hindi lahat na investment, talagang matutuwa ang investment talaga yun. Clear? Ganun po yun. So bottom line, be careful of your hard-earned money. Ang suggestion namin sa inyo, hanggang hindi ka pa talaga mahusay, bihasa, itago mo lang muna sa bank for the meantime. Anyway, hindi mo na papatulogin ng ilang taon yan, ng dekada yan eh. Buwan mo na lang papatulogin yan. Kahit patulogin mo 2 taon yan, short time pa rin yun. Basta bottom line sa ngayon po, ingat kayo. Dami scammers dyan, ingat kayo sa identity theft. Pwede kopyahin yung pangalan ninyo, yung mukha ninyo, mukha mo, ID number mo, i-post niya sa Facebook, ibang pangalan, lahat ng prospect mo sa kanya magpadala ng pera, hindi naman niya bibigyan ng produkto. Alam mo ganun ngayon. Ingat kayo. Tama? Yes. To cut the long story short, today is the time where we start the era of professionalism, of doing what is right. Hindi lang whatever it takes. Hindi pwedeng kumita ka lang, masaya ka na. Kailangan kumita ka sa tamang pamamaraan. Paliwanag po ba? Medyo strict, medyo mahirap, pero kailangan. Because of this advocacy, time will come, papasalamatan tayo ng maraming tao. Alam niyo ba, kagabi na usapan na namin, simple lang naman eh. Kapag tumakbo po ng naayon sa plano, at kung naayon naman nagpas pa nga. Leaders of this company, not owners, leaders of this company pala, pasok na kagad sa top taxpayer. Kung na nagkakamali, top 500 taxpayers, para gano'n. Pwede na rin. N-World, on its first year, kaya pumasok sa top 1,000 corporations sa Philippines. Guys, para magawa mo yun, malakalimaw ang galing mo, ang husay mo. Because there are a lot of corporations, 10 years na hindi pa makapasok sa top 1,000. But this company, your company, we will make it happen. Yes. Pagtulungan natin. So, next year, pag nag-offer ka ng biz sa kaibigan mo, bro, may negosyo ko, ang ganda. Kasama sa top 1,000 corporation last year. First year pa lang namin. Ano ba yan? Pare, matindi to. Ano nga yan? Grabe to. May karapatan kang magsabi ng ganon. Bakit? Bro, check mo, top 1,000 corporation, yung number 500 to, kung ano man. Yun yung company namin, bro. Even without so much details, may credibility. Tama? And you are proud. Hindi sumali, so what? Tama po? Basta bottom line, alam nyo nasa tama kayo. Ang trabaho na lang natin ngayon, magpalakas ng benta. Magpalaki ng income. Ganun na lang. Sigurado yan. Kumbaga, magkakaroon kayo ng peace of mind. Yung hindi ka magigising sa araw, nasa TV ka, tapos sa problema mo, BAR, gano'n. Meron yan, sakit sa ulo nun, ano kung di mo kasalanan? Hindi, normal kasi yung may problema eh. Normal naman po. Importante nila, yung problema na yun, responsible lang talaga dapat siya mag-manage. Yes. Responsible lang. Tsaka ikaw lang naman ginagawa ng sarili mong problema eh. At least, sa atin, problema natin, napakasimple. Stock ng produkto. Mas gusto ko na pong problemahin yun, kaysa yung problema ko saan ako makakabenta. Tama? So, kung meron man sa inyo bagong sali pala, kung hindi pa ganun kalakas kumita, ang question na naman dyan, how come yung iba ang lakas magbenta, ikaw hindi pa? Yun ang kailangan mo ma-discover. Tama? Okay? So, having that said, yun ang goal mo ngayon. Kailangan mo fit ng tamang informations. How to do right prospecting, how to do the approach. Kasi we do not do invitation na kagad eh. We do not do invitation because you do not invite people to try your products. To invite kita, gamitin yung produkto, hindi naman ganun eh. You approach people.
Tama? You do not invite, you approach. Tama? You promote. You promote the business. Ganun po yun. So, pag-usapan nyo pa paano yung tamang sistema. Anyway, Era of N-Word is all about the introduction to a new era. Gone are those old school. Next time makausap ka, old school. Huwag mo na may discriminate. Again, do not attack. Hindi sama sa iya. Tama? Kumbaga, ano na lang, be the better person. Kasi kapag inatake mo siya, mananalo ka, pero hindi siya sasali sa'yo. Hayaan mo na yung tamang diskarte na lang, swabe lang. Hindi po ba tayo doon? Yes. So yun. And guys, tulungan nyo kami na matulungan kayo na makapag-create pa na mas maraming kumikita rito. Yes. Pangarap po natin na dumating yung time, yung top 1,000 individual taxpayer, punuin natin ang galing sa atin. Yes. Diba?